Wala, dumumi na to. Ay, lalaban na lang. Habang nanonood kami ng Netflix. Hindi naman ako marunong talaga, pero gusto niya yan. Meron itong lotion. Hihimas-himasin lang. Nakakatulog na siya dito. Yan. Basta gaganyan-ganyanin mo lang siya. Gagawa muna ako ng baon ni husband kasi tomorrow is Monday na. Nakabili ako nito, 6 pieces pandesal sa may mid na pour. This is $4, 6 pieces. Malalaki naman siya. Oh. Tapos nagbukas ako ng isang master fried sardines. Yan. So gagawin ko na siya. This is for morning baon niya sa kanyang part-time kasi 5 o'clock ang kanyang opening siya bukas. Yan. So habang siya ay nanonood ng G.I. Joe, kakatapos lang naman ng Wonder Woman. Ang ganda ng ano niya, oh, supot nito. Pakita ko po. Yun, oh, malaki din, di ba? Malinis ang kamay ko. Yung iba dyan kasi masyadong ano. Uy, wala kayong gloves. Sa totoo lang, sa mga restaurant, I've been to a lot of parang restaurants na, nakapasok na rin ako sa iba. Wala talagang karamihan sa kanila wala ng mga gloves, basta malinis ang kamay. So, gagawa ako nito, pero hindi ko siya lalagyan ng masyadong maraming sauce kasi nga, baka maging sagi masyado yung kanyang pandesal. Russell, merong pickles. Gusto mo lagyan ka? Masarap ko yun. Ayaw daw niyang pickles. Yan. Tinatanggal ko yung tinik. Pero ang asawa ko, kapag kumakain ng ganito, pati tinik, kinakain yan. Yan. Okay na yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, o. Lagyan ko daw ng konti pa rin sauce. Maanghang na kasi to eh. Ayun, tas kahapon, di kami nag-attend ng birthday party dun sa sister-in-law ko. Kasi syempre maraming tao. Tas yung ubo, nakakahiya, baka makahawa pa kasi children's party yon. So, kanina tumawag sila, tapos wala kami sa bahay, nag-grocery kami. Nakita na lang kami sa restaurant, sa KFC, uli. Tapos nagdala sila ng food. Pakita ko sa inyo. Eto, galing na to sa fridge, kaya ganito ang kulay Menudo, sisig, at matcha cheesecake. May baon na rin si Russell tomorrow, 'di ba? Pero nakapagluto rin pala ako kanina. Kasi kala ko kakain kami, pero nagturon kami kasi ngayon. Gabi na pala. Nagturon pa ako. Hindi ko kasi na malayan yung oras dahil maliwanag pa. Yung pala. Noong oras ba? Magsi-7 na nung matapos ako doon sa turon. Kaya hindi na daw siya kakain. Ito yung niluto ko lang para dapat dinner namin. Ayan longganisa. Ito yung matamis-tamis na longganisa. Gusto ko yan. Gusto ko rin yung ganyan. Yung merong dark na color. So, pang bukas na namin to. Hindi na ako magluluto tomorrow. Ito pala, nag-boil na ako ng sticky rice. This is for my champurrado. But I will just continue cooking this tomorrow. Kasi hindi na rin naman makakain. At least meron na nito. Ito pala yung nabili naming fruits for this week. Naubos na yung una namin nabiling mangoes. Yellow mango na 6 pieces yun eh. Ito bagong bili kanina. Ito nung Friday nabili after nung aming clinic. Yung check-up. Diba? Meron pa. Ito, dalawa na tira. Ito. Pero gusto ko kasi itong i-shake or kainin na lang na ganito. Kasi matagal pa yung isa eh. Hindi pa agad hihinog yun.
Ito nga pala, pakita ko. This is appreciation gift from the manager of Starbucks. Doon sa bagong branch na pinagtatrabahuhan ng husband ko. May ganyan pa siya. Ang cute. Lahat, di ba lahat kayo binigyan ito? May pin, no? Ang cute ang pin. Bali, 3 pala tong pin na to. Ang ganda, ah. Tapos, oh, ang ganda. Doon sa old, ano niya, o yung dati niyang branch na pinapasukan, walang ganito yung manager. Purell, and what is this? Green apple, baka lip balm. Ang galing, di ba? Small item, small gift, but napakaganda para sa mga staff na na-appreciate sila ng manager. Thank you so much! Ito yung continuation ng aking champurado kagabi. Kasi di ba kagabi, nag-boil lang ako ng malagkit. So now, meron na tong Hershey's Cocoa. Ito yun. Meron nga nito dark pero wala siyang available ngayon. Mas gusto ko yung dark. Tapos nilagyan ko na rin ito ng konting evap and sugar. Pakukuluin ko pa to ng matagal-tagal in very low fire or low heat para hindi agad mapanis. Nilagyan ko rin to ng isang kurot ng asin. Mas masarap yun. Okay, so nag-ready na ako ng lunch namin. Andito na si husband. Ang pagkain namin yung longganisa, yung pinakita ko rin kagabi. Hindi ko na pala na-vlog. Umalis kami sa bahay. Tapos kami ay... Kasi ultrasound ko sa knee kanina. Nagpapaga si husband. 154 per liter ngayon, mura-mura. So, maglalagay na siya kahit konti. Kasi meron siyang, magkano yun? $2 per 20 liters. $2 off per 20 liters dito sa Canadian Tire na gasolinahan. Ito, papansin nyo to, oh. Nagumpisa yan kasi yung aking viral infection. Nagsusugat siya. Actually, umu-okay pa nga siya ngayon. Kaya lang nag-red siya kahapon. Tapos ubo ako ng ubo pag yung humihinga ako. Kaya, hindi ako masyadong, nagsasalita kanina. At saglit lang ako ngayon. Ayun, tapos na kami. Papasok na siya sa work. Nakatulog na siya sa, sa clinic. Kasi nga, ay doon sa lab dahil supposedly nap time niya ng ganitong oras bago pumasok sa full time. Tingnan niyo yung aking puti, ang dami na hindi ako makapagkulay because nga more than 2 weeks na ako may sakit, ubo, hika at iba pa. Ayan. So hopefully mag-okay na ako. Maganda ang loto ngayon. Kita ba? Diba? Masungkit mo man lang yung konti nun. Ayan, so uuwi na kami para siya naman papasok. Buti nakapagluto na ako kagabi. Okay. Eto, bumaba na ako. Lumakas pa tong snow na to. Ano ba yan? Kung kailan naman. Naantay ko si husband kasi kaka-off lang daw niya. So, dito na kami mag-aantayan sa baba. Hindi naman masyadong malamig. Kasi lang, feels like -7. Misa kasi nag-feels like -20s. Okay lang. Wag na masyadong hahangin. Papakita ko sa inyo. Ayun, puti na naman ang labas, oh. Diba? Ganda tignan. Diba? Parang dito nga sa Calgary, bira ang makakita ng mga magagandang bulaklak sa daan. Hindi tulad dun sa BC, dun sa kami galing, sa Richmond area, yung mga Vancouver. Dito parang, dun nga may mga napupuntahan pa kami sa BC, mga Tulip Festival. Dito wala.
Kaka-off lang daw ni husband, pero malapit lang siya dito. Palpak naman, nagulat ako, nag-text si husband. Sabi niya, wala daw siyang appointment. Tapos ako, ha? Ano ibig sabihin? Nandito na ako sa baba. Akala ko, nagpa-cancel kasi nga, di ba, masama panahon. So, tas sabi niya, hindi na siya sumagot. Ngayon, eto, sinundo niya ako. Dapat nga daw magpa-park na siya doon sa basement. Tapos naalala niya, nandito ako sa harap. Sinundo niya ako. Tapos sabi niya na nagpapaalam nga sana siya doon sa nagsasabi siya na i-reschedule na lang kasi nga sa panahon. Pero sabi, wala daw siyang appointment. Sabi, ha? Bakit walang appointment? Yung pala, iniba nung sa clinic, ewan ko kung nagkamali sila or yung sabi nasa email daw or i-email. Kasi daw yung doktor na tumitingin sa husband ko wala na daw doon. Ayun, palpak. 'Di ba? Nagmamadali pa naman daw siya kanina na pag-uwi. Uy, wet snow na Medyo umuulan na. Ayan, so sabi ko sige teka, may bibili na lang ako sa Walmart. Total, eto nakaayos na nga, 'di ba? Sayang naman yung aga ko pa nga na gumising kanina. Maaga pa sa akin yun. Ayan tinan nyo ha, pakita ko. Ayan malaki patak niya pero wet snow na siya. Sa baba, yung dumaan ako dito dahil sinundo nga ako sa harapan, makapal yung snow sa baba. Wala pa nakapaglinis. So wait ko siya kasi nag-washroom na lang siya dito sa lobby ng building namin. Ito. Yun. So, wait ko na lang siya. Tapos, may bibili na lang kami. Hindi pa naman ako nakapagluto pa ng lunch. Sabi ko, pagbalik na lang namin. Sa bagay, madali lang naman yun. Tsaka, 10:30 pa lang. Saglit lang naman yung sinigang na bangus.